Ayun lang, no, may balita na sa mainstream media, mga kadyani, na meron na raw nakulong dahil sa utang. So, ano itong balitang ito? Ano ba yung dahilan kung bakit sila nakulong dahil daw sa utang? So, bago tayo magsimula, maglalambing ako sa inyo na pakisuportahan po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. At kung nakatulong sa inyo ang video ito, malaking tulong po yung simple yung pag-like, malaking tulong po yung simple yung pag-share, at para updated po kayo sa mga usapang online lending apps, ay pakihit lang po notification bell. Disclaimer, hindi po ako nanghihikayat na mangutang kayo dito sa mga online lending apps. Ako po nagbibigay lamang po ng payo, gabay at patnubay kung paano nyo haharapin ang mga suliranin na ginagawa ng abusive and unfair debt collection practices ng mga online lending apps. At ako po hindi nangukonsinti na huwag magbayad ng utang. At ako hindi po abogado, ako po simpleng mamamayan na kagaya ninyo, nagre-report lang din po ng mga abusive and fair debt collection practices ng mga online lending apps. Ito po ayon sa balita, hindi to ola ha. Nawin ko lang, hindi siya online lending app. Pero syempre, gusto ko rin itakil yung itong klaseng usapin dito dahil tukol naman tayo sa utang, okay? Nakulong dahil sa utang, credit sa News 5 Frontline, yung picture na yan, okay? So, medyo kulang lang yung tawag doon yung impormasyon na ibalita rito na medyo kulang-kulang lang yung part, parang something hindi lang kumpleto yung lahat ng detalye kung bakit sila nakulong dahil sa utang. Kaya gusto ko lang malinawan kayo rito about this, no, para hindi kayo maguluhan kung sakali kayo mga followers ko, mga supporters ko, di ba, medyo nag-iisip kayo bakit nakulong sa utang. So dito ayon diyan, nakulong daw dahil sa utang. At ito kasi is apat na magkakaibigan arestado matapos takbuhan ng utang na 55,000 na bigas. Okay? Tinakbuhan. Aray ko. mukhang hindi ito ordinaryong utang lang. Mukhang modus. Okay? May mga ganyang klase mga modus, no? Ito kasi, yung balitang yan, naghanap ako sa iba na mga news media outlet. So, yung sa balitang iba na nakuha ko is itong apat na magkakaibigan na ito nangutang ng halagang 55,000 na bigas. Okay, malinaw ha? Bigas ang inutang nila, hindi pera, bigas. Then, after that, yung magkakaibigan na yon, hindi yata binayaran yung supplier ng bigas. Dahil isa natin, supplier siya ng bigas na hindi binayaran. Ngayon, eto, dumating yung point o yung time na nagreklamo na yung supplier ng bigas at sila ay pinatawag sa barangay, yung apat na magkakaibigan. Ngayon, nagkausap na sila para isettle yung utang na yon na nakuha nila doon sa supplier. Then, after that, anong nangyari nga, nakalagay dito, matapos takbuhan, tinaguan pa po yung supplier ng bigas. So, intentionally, at ito lang masasabi ko, no, hindi na ho ito simpleng utang lang. Okay? Hindi na siya simpleng utang na tinakbuhan. Parang nangyari kasi is intentionally na po. So, ano ba yung dahilan kung bakit sila nakulong at bakit sila na-aresto? Hindi na ho ito dahil sa utang lang. Ito ho dahil na ho sa element ng fraud. Kaya papasok na po ito sa estapa. Okay? Yung sa estapa, yun na syempre yung criminal liabilities na gagawin ninyo. Kasi nga, intentionally na. Mukhang sa simula pa lang planado na ng magkakaibigan na kumuha ng bigas, tapos siguro balak ibenta sa iba hanggang sa maging pera nila. Tapos ngayon, nagkaroon na nga ng settlement sa barangay at nagkatakbuhan, nagkataguan, kaya ayun, pumasok. So, masasabi ko lang, mukhang may pera si ate. Ito yung kasi, makita nyo, meron kasing naka-bird yan, na baka siya yung supplier, mukhang may pera siya, at mukhang meron kilalang abogado, kaya naisampahan talaga ng kasong estapa. Kasi, sa totoo lang, no, wala namang exact amount para makasuhan kayo ng estapa as long as may element of fraud o panloloko. Tandaan po ninyo yan. Kaya maging maingat din po kayo dito sa mga Ola farmer dyan, ha? Na mga matitigas din ang mga mukha. Baka mautangan nyo, hindi online loan na, kundi isang mga digital bank. Tapos gumamit kayo ng mga peking ID na paggawa dyan sa mga Facebook pages na gumagawa ng mga fake IDs. Tapos ipo-forward nyo kayo, gagawa kayo ng AI na ID, AI na dokumento. Tapos masampulan nyo is legitimate na digital online online digital bank yung mautangan nyo, sa patunayan na peke yan, matik kayo kahit magkano yung inutan nyo, kasi mo 10,000 lang yan, mayroon talaga kayo kalalagyan, magtigil-tigil kayo dyan sa pangungutang na gamit ang illegal na mga o peking dokumento at
peking IDs, okay? Ito naman masasabi ko sa inyo, ito kasi, sa 55,000 na yan, pasok na po yan sa elemento ng maaaring estapa, ito nga estapa, tapos yan ho ay talaga mayroong arresto de mayor, o yun talaga makukuha, mapadalhan talaga kayo ng warrant of arrest dyan. Ang kulong niya, mga, ano yan tansya ko, mga 6 to 1 year, no? Pag ganyan, medyo malaki kasi sa 40,000 Kasi yun yung amount na, pag mas mataas sa 40,000, pagkakaintindi ko, 2 to 6 months hanggang 1 year, pagkakaintindi ko lang, kung medyo mapatunayan pa talaga na tangka ninyo na katulad noon, tinakbuhan nyo, pinagtaguan nyo, may element talaga ng panloloko, yun, matik, tapos may criminal record pa kayo. Yun ang masakit doon, mga kadyani, di ba? Kaya sabi ko sa inyo, ito ulit-ulitin ko sa mga nangungutang din sa mga ola, no? At sa mga nangungutang din, hindi lang sa ola, yung mga ganyan, no? Lagi nyo isipin bago nyo pasukin o mangutang sa mga ganyan na kaya nyo bang bayaran? At intentionally ba na hindi nyo babayaran sa simula pa lang? Kasi basta, ulitin ko, basta may element of fraud, pasok sa stop case yan. Then, ulitin ko naman, kapag kayo nagkaroon ng utang, at kayo talaga, utang lang yan, simpleng utang, wala akong sinasabi ang batas na maaari kayong makulong dahil sa saligang batas, Section 3 ng Artikulo, nakalimutan ko ba? Section 3, Article 3, Section 20 ng saligang batas, no one shall be in prison in just debt, okay? Wala akong nakukulong sa simpleng utang lang. Pero ulitin ko, huwag nating abusuhin yung karapatan natin dyan sa batas na yan na kung saan hindi nga tayo nakukulong. Pero syempre, yung record natin, yung ating mga issue, kung lalo-lalo kung yung mga inuutangan natin, yung nauutangan natin is mga CIC accredited o yung mga talagang ahensya ng gobyerno na sila ay rehistrado dyan sa mga yan, maaaring magkaroon talaga tayo ng pangit na record sa mga pagkakautang bilang borrower, di ba? Biruin mo, uutang ka ng, o kaya nagkautang ka, sabihin mo na hindi mo na sinasadya. Masabihin ko na nga para huwag kayo masyado kabahan o maparanta. Kung kayo nagkautang ng 10 online lending app, tapos lahat yun, puro submitting entities, tapos accessing entities ng CIC, masisira ho talaga record nyo. Pero hindi naman po agad-agad hindi kayo makakautang sa iba. Meron kasi mga lending companies na nagpapautang pa rin kahit marami kayong utang. Depende pa rin po kasi sa risk appetite ng mga lending companies yan. Kung talagang kaya nilang sumugal para sa inyo na sumubok pa rin na pautangin kayo at kayo ay napautang tapos di nyo pa rin nabayaran ba, medyo masisira ho talaga yung history o yung credit record ninyo doon sa CIC, no? Kaya medyo makikita nila na ang daming utang nito, parang mahirap pa utangin. Magiging ganyan, magiging epekto sa inyo, sa record. Ngayon, ulitin ko hindi ho yun nakulong dahil sa utang. Nakulong ho yun dahil sa panloloko, kaya napasukan at nakasuhan ng estapa. Sana nakatulong. Maraming salamat sa uulitin.